71, 1, 9, 22 to 23. We praise you, God, we praise you, for your name is near. People tell of your wonderful deeds. As for me, I will declare this forever. I will sing praise to God. I will praise you with the harp of your faithfulness, my God. I will sing praise to you with lyre, Holy One. My lips will shout for joy when I sing praise to you. I, whom you have delivered. Let us all stand as we search our hearts and have a moment of silent prayer. Let us worship God through singing. Let us sing our midnight praise. Sing this glory.
pray. Oh God, our Heavenly Father, we are very grateful and thankful Ginoo sa inyong kalawat. Ipabot na po inyong adlaw para sa amon. And most, every breath we take, Ginoo, is a great blessing para sa amin sa inyo. Lord God, hindi naman maisip kung ano ikaw paano sa amin. Wala kami sing takos ng mga tinagamaya nga ibigit lang tungod sa imo kayo. Again, ito ba ako naman yung adlaw, ako experience ako ng imo kayo. Thank you, God. Whatever man yung nasugata namon, inatungod sa imo mga plano sa akin. We know that your love is unmeasurable. Your mercy is limitless. Tuwa nakita naman ko daw na ikaw kayo sa piyak sa mga kabudlay na sugata naman at daw. Lord, thank you, God. Ito ba ako naman iningat daw ginawa mga angkat sa among kabuhi sa mga circumstansya, whatever man naging plano mo, ang kamigo mo kami. Salamat, God. Human as there din ang ginapatyag naman kung kaisa na may mga bagay na nagapatunga, nagapalabang sa among Ginoo. Hindi naman kung kaisa baton kaya ini may lakot na kasakit kakatulog sa amon. But na-realize na mo ini nga mga bagay na nag-abot sa amon tungod luyag mo kami pagkiwan. Agod na mga isa kami nga maayo nga individual para ganoon sa inyong ganoon sa palibot naman. Lord God, thank you, God. Whatever man yung mga patunga, mga balabag sa amon Ginoo, bayan sa pag-alagad naman sa imo. Help us, O God. Yung mga impermanente, mga impermanente amon Ginoo, pagtindog bilang mga natulog. Thank you whatsoever niya atubango naman sa amon pag-alagad sa imo sa siningaga. Help us, O God. Na ma-impyo ng amon sa kipisuon, ng amon panguna-una, praise na mo ang mga tulong na dapat itutuloy sa amon. Thank you sa mga kauturan, sa tiyak sa mga kabudlay, financially, ang ups and downs sa mga pagpangabuhi sa dawan-daw ang inatubang, sa giyapon na ay kami. Tunguluyag naman pasalamatan ang tanan ng mga bagay na iplano mo sa amon para ganoon sa mana. At tubango namon, ayan wala kami sa walo kung ano ang mga bagay na iplano mo, but ari lang kami Ginoo. Our body, our self Ginoo, which is the only Ginoo, mga present naman sa iyo. Ako naman takos kami sa iyo bagay. Lord God, pangayoon amon tanan sa iyo Ginoo. Ang bayan sa among pag-alagay sa Pilipinas. Ang kongregasyon, ang among mga bakterya, ang among faith, tanan Ginoo may bahay Ginoo sa Pilipinas. Labaw sa tanan ng imo alagad ng mga talaga Ginoo. Kabayan mo yung okay ng among pagkikuloon, kabon tigaan siguro, ang anuman yung mga pagsublok Ginoo para sa among Pilipinas. Bless kami, ang mga kauturan na nagpakaripa, anong sila Ginoo. Pagkakakakak kami. Ang amon Ginoo kaibigan, pamati sa imo kulong, ang sa imo plano sa among Pilipinas. Kabayan mo yung buko sa among kauna-una, siguro, anong man Ginoo at kapabon mo sila nga ang mga ministry, pagkakatag sa Ginoo ka-outreach na mo, tumukit sa bagay sa manok na sana. Yatag naman ang tiyon para Ginoo sa imo, tumutol ka po man ang naglaw, mga among pagkakatag sa imo. Sa liwat, kung diyan naman sa imong tanan, pasalamatan naman whatever man na i-provide mo sa tanan, mga kinalano naman, paghalo mo naman sa pagkakatag mo. Lord, liwat, pagayon natin kasay ng Ginoo mo sa aming tanan, ang anuman ang mga bagay na hindi nakakaling kayo. Kaya aming tanan sa imo, hindi ka naman kapasalamatan. Kaya ano yung pangalan mo? Loving us like no other.
need the Lord. Anong importante si Kristo sa kabuhi sa tao? Anong kabuhi sa tao without the Lord Jesus Christ? Kag na ang kinahanglan gid si Kristo sa kabuhi sa tao. Life without Jesus Christ, anong resulta? Anong kabuhi? How people live in a life without the Lord Jesus Christ and a life live with the Lord Jesus Christ. Ambas ang song, we need to sacrifice our life just to bring the message of salvation because people need the Lord. Ang pamangkot ngayon, kaya ko gid kabuhi ko eh. May sakripisyo ko gid ang tion ko. May sakripisyo ko gid akong kwarta. Just to bring the message, just to bring the Lord Jesus Christ for these people. Ano gid ka-importante si Kristo sa kabuhi sa sinang tao. In the past few months, damo kita sa mga ministries na ginhimo. Meron kita BBS. We spend a lot of money, 1,000 of money, just to have this ministry. To bring the Lord Jesus Christ sa mga kabataan, sa nagkalain-lain ng mga purok diri sa salon. Nga kinahanglan ko mag-stop sa akong obra, nga kinahanglan ko magpain sa money just to help in this ministry. Because people need the Lord. Ang pamangkot, ano din ka-importante si Kristo sa kabuhi sa sinang kabataan, sa kabuhi sa sinang tao, nga usikan ko kination ni nga tao just to bring and share Jesus Christ about them. Amo nang nakita na ako sa passage na tuntunan sa sinang Diyon. The title of message this morning is winning people to the Lord Jesus Christ. So winning people to the Lord Jesus Christ. Kag ang natuntunan sa siningation, this is our continuation of our study, the book of Acts. And we are here in Acts chapter 9, the last verses ng book of Acts chapter 9, start in verse 31, hasta sa pinakakatapusan ng versikulo sa Acts chapter 9. And to give you idea about the book of Acts, Acts is Act of the Apostles. Pero originally, kung ito lang ng pulong sa Diyos, gintawagin niya siya, the acts of the Holy Spirit. Buluhaton, hinimuan sa balaan ng Espiritu to bring the message of the Lord Jesus Christ sa mga tao. And this is the act of the Holy Spirit to bring the Lord Jesus Christ kag ang gigamit diri ang unang simbahan ng among church sa Jerusalem. Starting Acts chapter 2, nakita natin how the church saved through Peter in just one preaching. May 5,000 nagbatong kay Kristo Jesus. And they are baptized, masang pulong sa Ginoo, and they continued study steadfastly about the apostles' doctrine. Nagpamanandong sa pulong sa Diyos, breaking of breads, having a fellowship, nagpamanandong sa pulong sa Ginoo. And the church grow. Mautod po sa Diyos. Acts chapter 6, makita natin na may problema ang simbahan. And inaidiyahan sa mga apostles how to settle the problems. They hire or they choose 7 men sa paghandle sa mga widows sa sulod sa simbahan. Chapter 7, right natin nakita that Stephen willing to sacrifice his life for this ministry, winning people to Christ. Gintaya niya ang iyang nakabuhi as like an offering, agod nga ihatag ina ang nakabuhi just to bring the message of salvation to the people. Just imagine, itaya mong kabuhi mo, isakripisyo mong kabuhi mo, just to win people to the Lord Jesus Christ. Acts chapter 8, si Philip, niyang trabaho is just to serve the widow inside the church. But later on, since the Holy Spirit filled him, naging missionary na siya. Siya ang gingamit sa Ginoo to win the people in Samaria. As you remember, nabilog na siyudad sa Samaria, nakalabot sa kaluwasan because of Philip. And the later part of chapter 8, siya man gingamit sa Ginoo to save agod ang eunuch makabati man sa message of salvation, which is the Lord Jesus Christ. Ganagambal ang eunuch after ginintindihan niya na si Kristo manluluwas, may tubig na hindi ko pag-ibaptize. Anong rason hindi ko magsunod kay Kristo? In chapter 9, we end 3 weeks ago that the Lord Jesus Christ saved a man by the name of Apostle Paul or Saul,
and later on became Paul, kagambas ang pulong sa Ginoo, God designed him to reach out to Gentile people. Susubong ari kita sa katapusan ng verses sa chapter 9, how God used Peter to win the whole village of Lydda and the village of Joppa. Okay, so let's start the Bible please. Acts chapter 9, starting verse 31. Kagamon nga tuntunan sa sining ation. According to the word of God, then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Verse 32, and it came to pass, as Peter passed throughout all the quarters, he came down also the saints with dwelt at Lydda. Ang word ng quarters, na ako ng taon mo sa ibang version, that is region. Ng region na kinatumod sa verse 32, nagaling ka sa verse 31. Verse 33, and there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years, and was sick of the palsy. Look at verse 34. And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he arose immediately. What happened? Verse 35, said in some Bible, all that dwelt at Lydda and Saron saw him and turned to the Lord. That's the idea. The whole village of Lydda, they turned to the Lord because sang Ginoo in the life of Enas through Peter. In verse 36, now there was Joppa and Lydda, napitanay lang ito, paray lang sila. There's a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. If you're familiar damo sa mga verses sa Bible, especially the writings of Apostle Paul, that he mentioned Dorcas. Because Dorcas is one of the faithful believer of the Lord Jesus Christ and a supporter sa ministry. Grabe din sa Dorcas, dako-dako niya ang iya contribution sa likuton sa Diyos. Especially din-mention ni Apostle Paul. But this is the first time i-mention sa book of Acts chapter 9, kagunang ng mention rin nga ini nga babae na-met niya rin si Peter. But we don't know the history behind kung paano si Dorcas nakakilala kay Kristo Jesus. Pero nagkaunan to ng passage. This woman was full of good works and alms deeds, which she did. Amunin nga kasi babae si Dorcas. Good works. She is a believer, damo sa mga binuligan, ng mga likuton sa Diyos. Pero nagtawang nakabo. Verse 37, and it came to pass in those days that she was sick and died. When they had washed, they laid her in the upper chamber. Ginugasan, this is the culture and sistema sa mga Jewish kung may mapatay na babae. Pero amunin turn away na nanimo sa Diyos. Verse 38, and for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciple had heard that Peter was there, he sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Ang basang pulong sa Diyos. They not lose their hope na mabuhi kasi Dorcas. Ano ginimo nila? Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him, weeping and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. Because si Dorcas kali isa ni siya ka businesswoman, kag nagabaligyan niya sa mga tela, mga coats, mga bayo. And because of the alms deeds and good works na ginimo ni Dorcas, nantawan niyo lang ang mga widow, una mo ni siya binuligan. Pero inibi saya because expression of their love, Dorcas. Ang muni gali, no? Actually, this is not part of the message. Pero kung grabe ka gali hinimuan ng tao, kung mapatay ka, grabe gali ang tao nga ka-express ang pagpalangga sa inyo. Ang muni na tabo, sa napatay si Dorcas, they cry because of their love to Dorcas. Because Dorcas, she's a very good woman. Now, the next na verse 40, but Peter put them all forth and kneeled down and prayed. Turning him to the body, said, Tabitha, arise. Tabitha is Dorcas, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. This is the second time. Kung ganitong permitting, we discuss the story of Lazarus, na napatay man nga buhi ni Kristo. This time, si Dorcas, na disipulo ni Kristo Jesus, follower of Jesus Christ, napatay man, kaging buhi ni Kristo, kagang nagibos na si Peter.
Ato ni ining istorya, ito may ararangin sa Elisha kag Elijah nga story. Natong napatay ang bata sa widow, ginahapaan na buhi. And when he saw Peter, she sat up. And then verse 41, and he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and widows, presented her alive. Ano natabo? Because she's alive. And it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. Ang tao. So sa sining aga mga ito sa Pino, let's study the life of Peter as he bring the message of salvation to Lydda and Joppa. So ang pamangkot mga ito sa Pino, anong butang na ginimo na makita na ito from the passages na ginbasa na ito, na ginimo din ni Peter, and by doing it, he win the whole village to the Lord Jesus Christ. And this is the history nga gusto ni Lucas din, ipakita niya sa aton how people in Lydda and Joppa got saved. Anong ginhimo din ni Peter? Nga out of this history, we can learn sa mga butang na pwede natin magamit in our present life sa paghimo natin sa aton ministry. In the history, how the whole village of Joppa and Lydda nakaangkon sa kaluwasan, they turned to the Lord, they believed to the Lord. Nung pamangkot mga ito, out of the story of Peter, his experience, these two villages in Ikatuan and people got saved. Anong mga makita na ito ng mga pamaagi, attitude, ways from this passage na ginhimo din ni Peter so that the whole cities or the whole two villages nakalapot sa kaluwasan. May tatlo ko butang i-share sa inyo sa sinigation, mga butang na ginhimo din ni Philip or ni Peter anin. That's why the whole village, the two villages, ang Lydda kag ang Joppa, kag ang pulong sa Diyos na gambal din, they turn to the Lord. They believe to the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Namin siguro, no? Inabalang, ang Salong Fellowship Baptist Church ang ginagamit sa isang village. And this church ministers sa sinang village, present, introduce the Lord Jesus Christ. And the whole village got saved. Sa totoo lang, sa evangelism, damo pamagi, damo style, damo lain-lain na strategy. Ang atong nga message is only Jesus Christ, wala nag-change ang message. Halin sa una sa subong, ang message parehas ng yapon. And that is the Lord Jesus Christ. Baka ang kasang kaluwasan kung magtuo ka kay Kristo. But ang style to present Jesus Christ, ang strategy, agon i-presentar si Kristo, nagalain-lain. So maybe out of this history, nga sa sinulatan ni Lucas 3, makita na ito baka learn ito kung ano ang mga butang ginimo din ni Peter so that this whole village got saved. Number one, anong una na makita natin from the passage na ginimo din ni Peter na analuwas ang bilog na syudad or village ng Lydda and Joppa. Number one, commitment to the work of the Lord Jesus Christ. Ano yung nabit nga number one? O mabit nga number one, I mean. The whole village of Joppa and Lydda got saved because there was a man by the name Peter who is committed to do the work of the Lord Jesus Christ. Buot sa lingon mo ito sa Ginoo, ang isa sa mga kinahanglanon, agod nga makadala kita sa kaluwasan sa mga tao and we can win them to the Lord Jesus Christ if there is a people inside the church, a people who are committed to do the work of the Lord Jesus Christ. Wala galing kita sa may madala sa tilan ni Kristo Jesus kung hindi kita maging committed sa paghimo sa sinang ministry. Start in our commitment. Commitment to be part in that ministry. Commitment to do the ministry. And that is Peter. Look at verse 31. Ano ang basang pulong sa Ginoo? Then had the churches rest throughout all Judea, Galilee, and Samaria. So, ning tatlo ka lugar, nag-mention din sa Bible, Judea, Galilee, and Samaria, mga lugar ini siya na ara sa palibot sa Jerusalem. In short, mga syudad ini siya na under sa city or sa nation of Israel. In short, they are all Jewish people. Ang Judea, ang mga tao dra, mga Hudiyo man, ang mga Galileans, ang mga Samaritans, or these are the people who are Jewish pero nag-practice ang naglain-lain ng mga kultura.
amo ni mga lugar na kung saliin naputapan sa simbahan. Amo ni ang lugar na kung saliin may mga churches, may mga Kristiyano, may mga believers. Ano ginimo? Then they had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria and were edified and walk in the fear of the Lord. The passage. Paano gin-describe sa Bible ang mga Kristiyano nga ara sa Judea, sa Galilee and Samaria? They were edified and walking in the fear of the Lord. Amo ni mga Kristiyano, nagakabuhi sila na may maayo nga relasyon sa Ginoo. Fear to the Lord. The word of fear is awe or reverence to the Lord. In short, amo ni mga tao nga nagakabuhi sa isa ka kabuhi with a good relationship to the Lord Jesus Christ. And then anong description sa Bible? And in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. They grow. Nagtubo. In short, the edified, nagtubo sila sa pag-alagad sa Ginoo, spiritual na pag-alagad sa Ginoo. They grow in their relationship to the Lord Jesus Christ. At the same time, the number sa mga tumulo nagkadamo, nag-multiply. Amo na magtubo ang ministry sa Judea, sa Galilee, kag sa Samaria. Nag-come up sila sa amo siningang klase simbahan. Amo na yung taho mo. Kung i-describe mong simbahan nga nagatubo, edified, grow to the Lord Jesus Christ, and walking in the fear of the Lord, reverence to the Lord Jesus Christ, good relationship, and multiplied, nagadamo ang number. Isa sa mga basihan kung nga makambal kita ng simbahan nagatubo. Ang number kung ng taon mo, ulihin na. Ang pinaka-importante gid nga nagatubo ang simbahan kung ang mga Kristohan nagatubo sa ilang relationship kay Kristo Jesus. Kung nagatubo ang ilang commitment sa pag-alagad sa Ginoo. Nga nag-come up amo ni nga simbahan sa Judea, sa Galilee, ug sa Samaria. Look at verse 32. Siling sa Bible, and it came to pass as Peter passed throughout all quarters. Kaya ang ginihimo ni Peter amo ni ginpanglibot kay gini mga tatlo ka simbahan sa nagkalain-lain nga lugar. Ako tunuan sa pulong sa Diyos so that anong resulta? They grow in their relationship to the Lord Jesus Christ, they grow in their spiritual life, and they grow in numbers because of Peter. Amo ni ginimo kani ni Peter. Amo ni ang mga ginimo niya sa sinang nga mga tiniyon, ginlibot kay ini nga mga simbahan, gitunuan sa pulong sa Diyos, they pass throughout all these different cities. Agod nga mga tao kag tumulo sa simbahan magtulubo sa Kristo Jesus. That's why nagtubo ang simbahan. Naggrow ang simbahan because of this man Peter doing the ministry of the Lord Jesus Christ. So ang ministry kani mga utod ko sa Ginoo, we can win people to the Lord Jesus Christ and the church will grow if there is a people inside the church committed to do the ministry of the Lord Jesus Christ. Kabalo ko history sa sinanga verse. Di bala ko ng taon na ito ng Bible, ito nga ang Acts chapter 9. From verse 1 down to verse 30, in-describe na to dito ang kabuhin ng Apostol Paul. Si Apostol Pablo, naluwas, kay tungod, ginagas siya mga Kristuhanong pakadto sa Tarsus. And along the way, na nag-travel siya, the Lord Jesus Christ talked to him. To make a long story short, nabulag si Paul, gindala dito sa Damascus. And here come another man, na isang alagad sa Diyos, kasi isang pulong sige, pagtuwag si Paul, agod nga ilihan mo siya so that he filled by the Spirit of God. Si Apostol Paul, nabalik ang iyang sight, and then, hambas ang pulong sige noong God sent him to Arabia for 3 years to study the Word of God. Napunang taon mong Arabia, kag ng taon mong history, nag-appointment siya sa Mount Sinai. Napunang taon na ito ng pulong sa Diyos, ang Mount Sinai is a very important place, kaya mo ng lugar na kung saan gitrain sa Ginoo si Moses agod nga gamiton sa pag-alagad sa Diyos. And I believe the same place kung diin gindalaman sa Ginoo si Paul agod nga tulungan sa pulong sa Ginoo. After 3 years sa Paul, I go back to Jerusalem to help the church in Jerusalem. Pero ano natabo, wala siya in-welcome sa mga tumulo sa Jerusalem. Kaya nahadlok sila. Sa una, amo man niya nagpamatay sa amon, subong patunon namon as our leader, spiritual leader. So, nung ginimo ni Paul, nagkanto sa Sancho, start the ministry from different cities and villages. And that's why may-arang siya 3 missionary journey. Listen to this.
3 years after, ganagaling si Paul from Jerusalem, pakadto sa Antioch, amo maning tion, 3 years after that, amo ning tion, kung sa diin, si Pedro, naglibot naman, pakadto sa Galilee, pakadto sa Samaria, and some other places, agod nga papapuron ang mga tumuluo ni Kristo Jesus sa nakalain natin sa bahay. Itong tahong ang makita natin sa pulong sa Diyos. So, kung sinigon, we can win people to the Lord Jesus Christ kung may ara kita right nga attitude towards this ministry. If you are willing and committed to do the ministry of the Lord Jesus Christ, ministry of winning people to the Lord Jesus Christ. So number 1, ang tao may commitment sa paghimo sa trabaho sa Ginoo, he is actively involved in the ministry. Wholeheartedly involved sa liputan sa Diyos. Naman ni galing mga utod ko sa Ginoo. We can bring people to the Lord Jesus Christ if we have a right attitude toward this ministry, and the ministry that we are willing to be involved and to be part in the ministry of evangelism. So kung hindi kaya committed, kung wala kaya gana, wala ka tagipusoon sa sinang ministry, then you can bring people to the Lord Jesus Christ. It starts in your commitment. It starts in your attitude. It starts in your mindset towards ministry of evangelism. Kung kayo mo ang simbahan, we have a ministry of discipleship. We have a ministry of VBS. Through this, we can reach out kids. Kung wala kaya commitment sa pagbulig sa evangelism ministry, anong involve mo? Bayda. Hindi ko yung magbulig. Hindi ko mag-take part sa sinang ministry. Because in the first place, your attitude towards this ministry is wrong. Pero when it comes Peter, lain yung attitude ni Pedro when it comes ministry. I'm willing to sacrifice my life for the sake of the ministry of the Lord Jesus Christ. Because people need the Lord. So it starts in a commitment. Anong attitude mo towards evangelism? Nga kung gahimo, kag-campaign ang bilog na simbahan, let's do this. Have a ministry of evangelism. I-reach out ng tao in village. Abay kaya gana sa pagpakibahin sa sinanang ministry. Because in the first place, your attitude towards this ministry. So mga utog sa Ginoo, among isa kabutang importante, we can win people to the Lord Jesus Christ if we have a right attitude towards the ministry of evangelism. Actively involved sa siningan ni Tuton. Nang mamutog sa Ginoo, anong point nga na-save ang bilog ng Lida, kag ang bilog na village ng Jupa sa kay Kristo Jesus? Ano nga ba sa verse 32? And it came to pass as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lida. Ang rason ko nga nakalapot rin si Pedro sa book of Acts chapter 9 verse 32 in the village of Lida to visit the saints in Lida. Actively involved doing the ministry of the Lord Jesus Christ. Ay ang trabaho rin ni Peter pagpaligunon ang mga Kristuhanon sa nagkalainay na lugar na nakabalo si Peter na may mga Kristuhanon sa Lida. Kag ang tuyo ni Peter na nagkadto is to strengthen the believers of the Lord Jesus Christ in the village of Lida and Joppa. But because of his ministry, because of his heart, actively involved in the ministry of the Lord Jesus Christ, ano natabo? God opened the opportunity for him so that makadalas ang kaluwasan in the village of Lida. What's sinikon mo utog ko sa Ginoo? Listen to this. Wala ti ginuhungod ni Pedro nga magwali sa Lida. Wala siya gali kabalo nga ang bilog nga Lida maluwas. Ang akon lang is just to bring and strengthen the believers from different places. And if God opened me the opportunity to bring the gospel of the Lord Jesus Christ, willing ko, kag-ready ko. Kaya tungod ang tagipusoon ni Pedro, willing, kagusto, mag-alagad sa Ginoo, involved in the part in the ministry, God opened him the opportunity. Nang mamangkot, pila na kakatuwing ng Kristuhanon? 20 years na. Nang wala ako maging sugiran, nang wala ako opportunity. Nang wala din kong kitagaan sa Diyos opportunity to share the gospel sa isa katao, sa isa kabata.
maybe the problem is your heart. Ang Diyos wala gabukas ng opportunity sa imo because ang tuod din, you're not willing to be part in that ministry. Kaya kung amo ng desire sa imo tagipusoon, hindi ka kaarapal sang tao, mga suwiran mo, kay ang Diyos magabukas at magabukas ang pertaan para sa iyo. Kung amo nang unod sa imo tagipusoon. Lord, this is my desire to bring the Lord Jesus Christ for these people. Ang yung desire ni Peter. And because of that desire, God opened him the opportunities and the opportunities. Wala man siya gani, desire na maluwason ang mga taga-Jopa. Pero nga nakalabot sa Jopa, kung nakalabot ang mga tao dito sa kaluwasan. Because God opened the opportunities. Anong opportunities? Gitugtan sa Diyos na mapatay si Dorcas. And through the death of Dorcas, nangin pagpangamayo so that the whole city got saved. Ang pamangkot, ginuhod na ni Pedro. No! It is an opportunity. God opened me the opportunity. Agad makashare sa pulong sa Ginoo to the people in Joppa, to the people in Lida. Nga ginopen nila sa Diyos ng opportunity sa iya because of the condition of the heart. Because the heart of Peter wholeheartedly willing to be part and involved in the ministry of evangelism. So, masugod na lang. Kondisyonan mo tayo pusoon. Kag ang ginuola niya bahala ang bukas sa imo. Kung diin ka man niya gamito, ang kabunsin ko man ang tao, luwasod niya paaki sa imo. It start kung anong ka-open ang imo tayo pusoon towards sa ministry. Amo ni katawang pulong sa Ginoo. Amo ni makita na kondre from verse 1 down to verse 32. So pamakot, mangupon ko sa Ginoo. Are you willing? Kaya kung ang tagipusoon sa Salong Fellowship Baptist Church is to be take part and involved in the ministry of winning people to Christ, then God will open a lot of opportunities for this church so that we can win people to the Lord Jesus Christ. I just want to share my experience dito ko sa Silay. Ang akong trabaho dito sa Silay, before ko nag-start sa ministry, nagpapuli ko sa youth ministry dito, ang akong work is evangelism. May mga outreaches ang Silay, ginibisitahan ko mga outreaches at the same time, kung diin mga open sa mga Bible studies, open kami Bible studies. I create a team na itulungan ko sila paano mag-evangelize. Puro tanan ng mga lalaki. Pero ang kabuhay na sa una, wala ang eskwelahan, mga panahubo, mga misyuhan. Ang matamat lang sa small group, kagsamang discipleship class, hasta nagtubo, hasta nag-desire na to reach out people. Ano na muni? Hindi kami bakod-bakod mag-share sa pulong sa Diyos. But the heart is willing to share the gospel of the Lord Jesus Christ. If you allow us, O Lord, na maging part kami sa iyong mga ministry, please, buksi ang opportunity para sa amin. Nabulo ko mo, tugo sa Ginoo, sa in-open na mo, damo sa mga place na pili na mong buksan sa Bible study to the point na impact-contact na lang naman yung bad-bindit na mga anak. So, mautoy ko sa Diyos. Anong attitude? Anong tagipusoon sa Salong Fellowship Baptist Church in the ministry of winning people to Christ? Are we willing to involve? Wholeheartedly take part in this ministry? Or when it comes to evangelism, hindi na amo ka importante para sa amin? Number 2. Before we did that, I remember sa isang story. May nabasahan ko. In the history of the United States, uso dito sa ilang train from east to west. According to the story, ang Amerika, nag-start sila sa railway and then they opened the opportunities sa mga companies sa paghimo sa railway. May duwa company nga nag-apply, so both of them, they are good when it comes to railway based on their experience and capacity. So ang governor sa United States nag-hire sa ilang.
So hindi man pwede nga maupod sila nga duwa sa isa ka railway. So ginimo sang US, sang government, amo sini. Ikaw, company A, you start sa railway sa east. Sa niya, you start sa railway, obra, dito sa may Sacramento, dito sa LA. So, hindi nga company, you start sa paghimo sa railway from west, from east, I mean, ang Sacramento, amo ng LA, matravel ka mo. And then, kamo nga company B, ma-start kamo sa west, sa Nebraska. Dito kamo sugod. So, ang company A nagsugod sa Piak, ang company B nagsugod sa Piak. They work together. After several years, nagtabo sila dito sa Utah. Na ang katapusan ni railway na tinobra sa Piak at sa Piak, nagtabo ginanduwa. Kag dito na natabo dito sa Utah. Na kung sila taon mong pulong sa Diyos, amo nang natabo. Gingamit sa Diyos si Pedro to win the Gentiles. Gingamit sa Ginoo si Paul again to win the Gentiles. Kag gingamit sa Ginoo si Pedro to win the Jewish. And abot sa ulihi, sila nga duwang forman, they work together, itabo nila kag naging isa kasim bahan. Na membros ng simbahan, both Jewish and Gentile Christians. No? Grabe, no? Amuni ka na home, amuni ka namin na makita na doon sa kay Pedro kag sa kay Peter. These are the people are called a man on the moon. Amuni namin, no? Amuni tao nga willing magiyo sa paghimok sa ministry ng Kristo Jesus. Amuni mga tao that when you tap them and ask them to be part in the ministry, willing it and very supportive sa sinang ministry. Ikadua, so to win people to Lord Jesus Christ, ang importante gid starting our commitment to involve in the ministry. This is our attitude towards the ministry. Number 2, in order to win people to Lord Jesus Christ, you need to do something that can touch the life of the people. Amuni kaduang punto. Hindi naman commitment. You want to bring people to Lord Jesus Christ? Just like sa ginimo ni Pedro. According to history, una makita ang iyang commitment. Number 2, willing ikaw maghimo sa mga butang nga makatandog sa kabuhi sa tao sa inyo. Things nga kung himuon mo ina, makatandog ka sa kabuhi sa tao, kaya inang mga butang ang ginhimo mo sa ila kabuhi, mangin mahapos sa ila sa pagpalapit kay Kristo Jesus. Nuntuan niyo lang verse na dito. And it came to pass, as Peter passed throughout all the parties, he came down, also the saints which dwelt at Lydda. Verse 33, I mean. And there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years, and was sick of the palsy. Ang muna basang pulong sa Ginoo. Anong ginhimo din ni Pedro? Verse 34, sa isang bayo, and Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole, arise and make thy bed. And he arose immediately. Now, listen to this. Anong mga butang na pwede tamahimo sa kabuhi isang tao sa atong napalibot that when we do these things, hambas ang pulong sa Ginoo, we can touch their life. Number 1, help them in their miserable situation. Mangin mahapos sa aton ang pagdala sa tao sa tiilan and to win them to the Lord Jesus Christ kung may mga butang kita nga ginahimo sa sina nga mga tao. Kag inang mga butang nga ginahimo nila naton sa ila makatandog sa ila kabuhi. Anong mga butang nga pwede naton himuon sa kabuhi sa sina nga mga tao? Kag kun himuon naton ina, we can touch their life and we can bring them to the Lord Jesus Christ. Number 1, willing ka magbulig sa mga miserable nilang mga kahintang. Ano ang basang verse 34? Ano ang description sa Bible about the situation and the condition of Aeneas? Sa isang verse 33, balik kita, sa isang pulong sa Ginoo. And there he found certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy. Amo ning kantangan ni Aeneas. Miserable nga kasi sa kahit tangan.
Do you think Aeneas will got saved? Kung mahambal si Pedro nga, Peter, Aeneas, you need to receive Jesus Christ as your personal Savior. Pero nanging mahapos din sa kay Enas sa pagkilala kay Kristo Jesus, and the whole city got saved because ang ginihimo din ni Pedro. Anong ginihimo din ni Pedro? He is a man willing to help the miserable situation sa mga tao sa iyang palibot. Amo na si Pedro. Bukod sa ingon, Peter expressed ang iyang compassion towards Enas. Just imagine ang tawon mong tao, 8 years ka nagayda sa inigdaan, miserable ka kayong tama, paralyzed. Pero anong ginihimo din ni Peter, not only to bring Jesus him, but Peter willing to help kung ano man ang kahintangan din ni Aeneas. Anong punto na doon? Hapos mo madala ang tao sa tilan sang Diyos, kag ma-introduce mo si Kristo, kag hindi sila makapangindig kay Kristo bilang ilang personal manuwas, kung ikaw ang Kristohanon, nagahimo ka sa mga butang, kag inang makabutang, makatandog sa kabuhig sa mga tao sa inyong mga. And one of that, willing ikaw magbulig sa mga kahimtangan na hindi mayo na ginagawa nila sa inyong mga. Amo ni nga klase image ang dapat na makita sa tao sa atong palibot. Ng Salong Fellowship Baptist Church is the people, community who willing to help sa mga kahintangan sa mga tao sa atong palibot. And if that image amo makita sa mga tao sa atong palibot, easy for us to bring them to the Lord Jesus Christ. Pro ng tao, gutom ang tao, sirano sa pulong sa Diyos, yes, nagbatong kay Kristo Jesus. Pero wala ka sa maginimo sa ilang kahintangan. Pero, you start sa isa ka ministry, doing good things to touch their life. Sa amat-amat, may introduce mo si Kristo Jesus. Easy for them to accept Jesus Christ as your personal Savior. Ang tao hindi mamati. Pag mapabudlay sila magbaton ni Kristo Jesus, kung ang imahin sa Salong Fellowship Baptist Church, ang simbahan sa loob, may broda, mga dalok. Ang mga may broda, mga makukok. Ang mga may broda, hindi makahatag. Ang mga may broda daw, see? Pero kung ang image sa simbahan, these are the people who willing to help. These are the people na may tagipusoon sa mga tao sa palibot. Kung amuning klase image ang Salong Fellowship Baptist Church, easy for us to bring them to the Lord Jesus Christ. So, muning ang basa ng Bible. The situation of Aeneas is miserable. Kag sa nakita din ni Philip, nga mo ng tantangan ni Aeneas, ano na yun ang sulod sa utok ni Philip? I will help this man from this miserable situation. Ano nga ba ng pulong sa Ginoo? Peter, bring healing to the names. Pumadjam kita sa Joppa, nga nakalabot ang Joppa sa kaluwasan. Look at verse 36. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Now there was a certain Joppa, certain disciple named Tabitha, which interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and did which he did. Ano nga ba sa Bible? Next verse. And it came to pass in those days that she was sick and died, whom when they had washed, they laid her hands in upper chamber. Anong natabo? Kaya napatay si Dorcas, kaya si Dorcas tamang kaayo na tao dito sa Joppa. Ano nga ba sa Bible? Verse 38, and for as much as Lydda was nigh to Joppa, a disciple heard that Peter was there, he sent unto him 2 men desiring that he would not delay to come to him. Verse 39, ano nga ba sa Bible? Then Peter arose and went them. When he was came, they brought him into the upper chamber. And all the widows stood by him, weeping, and showing the false garments which Dorcas made. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? They are weeping. Ang nangilakan ka. Because hindi nila mabaton nga napatay si Dorcas, anong ginimo niya? They asked Peter, Peter, could you help us? Napatay si Dorcas, may maybo padre? Anong ginimo ni Peter? Peter arose and went with them. Kasi mga autobus sa Ginoo, balangag na sa tao ngay introduce mo si Kristo, na batunon si Kristo bilang ilang personal manluwas, pero ikaw nga nagdala sa kay Kristo, ikaw nga nagadala sa mensahe, ang makita na sa nimo is all negatives. Budlay-budlay ang tao mabaton sa kay Kristo Jesus.
Gusto mo ba tulo naman si Kristo? Pero ang makita naman sa imo, si Kwawe, sa gina-introduce mo nga si Kristo, mudlay sa tao ng bago ni Kristo Jesus. So sinis ang Bible, Peter, why the people in Joppa and Lydda got saved? Because nakita nila ang compassion of Peter in their miserable situation. Amo na isa kabutang na dapat ma-develop na ito ng mga Kristohan. We are willing to help people in their pain. We are willing to help sa mga tao na sa ato mga palibot na sa kanyang kung amo na ng klase kabuhi ang ginapakita mo, your deeds speak na si Kristo Jesus. Ikatatlo, bago-close kita din. Hindi lamang you want to win people to the Lord Jesus Christ, hindi lamang start in your commitment at the church towards this ministry. Number 2, do something that can touch the life of the people. Ikatatlo, mabutang na makita na ito sa pulo sa Ginoo. Show compassion sa sila ng mga tao. Ikatatlo, mabutang na makita na ito start to introduce si Kristo Jesus. Kaya ipakita sa ila ng kabuhi is meaningful if the life is in the Lord Jesus Christ. Sa simple nga punto, mani, introduce that life is meaningful kung ina ang kabuhi para sa kay Kristo Jesus. Wala lamang nag-entry si Peter by introducing, by saying, Enas, willing ko magbulig sa imo. Hindi lamang siya nag-end sa expression sa iyang compassion to help Enas' miserable situation, but he introduced the Lord Jesus Christ. Look at verse 34. Balik pala sa 34. Sa isang pulong sa Ginoo, tamtahong kinambas ang verse 34. And Peter said unto him, Enas, Jesus Christ maketh thee whole. Niyang nag-ayo sa imo ang si Kristo Jesus. In short, ang gusto rin ipakita rin ni Enas, amo sa ni, Enas, you live in a miserable kind of life. And because of the Lord Jesus Christ can change kung ano ang imong ginantangan sa mo. Amo ni ipakita rin ni Pedro sa tao dito sa Lydda. Nang kabuhi mo miserably without the Lord Jesus Christ. But if the life na si Kristo ara sa imong kabuhi, kung ginawil ka mo si Kristo sa imong kabuhi, amo ni mga butang pwede mo ma-experience sa imong kabuhi. Ma-turn, maliso ang kabuhi from a miserable na kabuhi sa isa ka kabuhi na puno sa paglaon. Amo ni nakita sa mga tao sa Lydda. Amo ni kani kabuhi kung ara kay Kristo. Look at the life of Enas without the Lord Jesus Christ. He lived in a miserable makasa sa kabuhi. But for now, since Jesus Christ nagabot siya kabuhi, in welcome si Kristo sa iya kabuhi, Jesus Christ bring a real change sa kabuhi ni Enas. Kag amo ni nakita sa mga taga-Lydda nga nagpalapit man sila kay Kristo bilang ilang manunubos. This is the way how we introduce Jesus Christ. Kung introduce mo si Kristo, winning people is to introduce Jesus Christ. Nang kabuhi galit mangin meaningful, ang kabuhi galit hindi mangin miserable kung si Kristo ara sa kabuhi sa isang tao. Ang muling makita, ang muling dapat ipakita ito. Na si Kristo Jesus gali among solusyon sa problema. Na si Kristo Jesus gali amo ang paglaom sa kabuhi sa tao. You live in a miserable kind of life. You live sa miserable. Anong nagdala sa miserable ng kabuhi? Relationship, financial struggle, pain towards the sickness, death of our loved ones. Amuning rason kung nga kabuhi ta miserable. Introduce Jesus Christ and your life will be meaningful kung ang kabuhi mo si Kristo na nag-establish. Amo niya nakita, amo niya ipakita ni Pedro sa mga taga-Lydda. May change sa kabuhi sa tao kung si Kristo ara sa mga. Look at verse 36. Ano nga basang pulong sa Ginoo? Now there was Joppa, certain disciple of Majang kita verse 37. Ano basang Bible came to pass at days that she was sick and died. Home when they had washed, they laid her. Ano nga basang Bible? Si Dorcas sick and died.
Anong balatyagon sa mga taga-Joppa kay napatay si Dorcas? Ano ba sa verse 38? Kapila na ito ginbasa. Familiar kita, for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciple had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men, desiring him that he would not delay to come to them. Verse 38, sining 10 si 39, when Peter arose and went with them, when he was come, he broke into the upper chamber, and all the widows stood by him, weeping and showing the coats. Ano ang balatyagon sa mga babae because of the dead? Weeping, hopeless, na klase sa kabuhi. Of course, kung tunaan mo is out of love. Pero kung ang tawon mong word ng weeping and showing the coats, nagapakita adri that they are too painful, experience some pain sa ilang kabuhi because of the death of Dorcas. Miserable na, na klase kabuhi. May pinananda ka sa kabuhi, ka napatay, ka masakit, to the point ka napatay. Miserable na ng klase balatyagon. Para nakambas ang pulong sa Ginoo. Look at verse 40. Sabi sa Bible, but Peter put them all forth and kneeled down and prayed. Turning him to the body, said, Tabitha, arise, and she opened her eyes. And when she saw Peter, she stepped out. Hambas ang pulong sa Ginoo, o ng taon na ito sa atin, adlaw-adlaw ng pagpapagawa. Ang pinaka-imposible ng butang ng tao patay kung mabuhay. Diba? Pero tandaan natin, with the Lord Jesus Christ is at work sa kabuhay sa tao. Bisan patay ka na, hindi mo pa. In short, wala sa imposible sa Ginoo. Kung ano man ang kaintangan sa tao, they are in pain, miserable, namambang ka, wala na solusyon ang imo kaintangan man. But when you start to introduce Jesus Christ and show to Him na si Kristo ang solusyon sa kung anong ginagawa mo sa inyong kabuhi, and your life will be meaningful kung ara si Kristo sa inyong kabuhi. May pakita mo sa iya, kung si Kristo is at work sa inyong kabuhi, everything is answered na bisan ang patay, pwede hibuhion sa atong mga ang mga si Kristo. So in short, only Jesus Christ can bring a real change and life will be transformed if Jesus Christ is welcome sa kabuhi sa Kristo. Ang mga balang kinasangsong, people need the Lord. Nakinanglan sa tao si Kristo because life is miserable. And Jesus Christ is the solution. Life is hopeless without Jesus Christ. And to give hope life, you need the Lord Jesus Christ. Si Kristo ang solution sa life. So that's why mo ko sa ilang challenge. May go kita sa ministry sa ilang ministry. Life without Jesus Christ. Hopeless. Amo na ka-importante si Kristo sa kabuhi sa isa. To close sa siningang message. Kung maghimo kita sa ministry, sa evangelism, himo na ito rin yung power of Jesus Christ. Look at the verse. Peter put them all forth and kneeled down and prayed. Anong rason kung na ang tao sa Joppa nakalabot sa kaluwasan and returned to the Lord Jesus Christ? Because Peter present to the whole city, the village, si Dorcas na patay, subong buhi. Natawa naman nila ito, verse 41. Sining sa Bible, nagpukaw na si Dorcas, and he gave her his hand and lifted her up. And we had called the saints and widows, presented her alive. Grabe no? Grabe balayibo kong basa ko din. Si Dorcas, arat sa upper room. Ginubasa na kay lubong. Kaysa ilang practice, why niya ginabasamang. Dapat within 24 hours, malubong na yung patay. So ginugasan nila, ginputos ang tela, kay grede lubong si Dorcas. Ano ginimos ang pulong sa Ginoo? Gingkatuan, ginpangamuyuan din ni Pedro. And then after that, nabangon, nabuhi si Dorcas. And verse 41, hambas ang pulong si Ginoo, presented na naog si Dorcas kag si Pedro halin sa upper room, na naog sa dalong. May mga tao da, I believe, dinulati, patay mo.
Just imagine, wala kami mapatay. Di ba kung maglubong ang tao, kadaguso, kay malubong, dito sa ilaya, pagka mapatay, ang tao matipang ginadayon niya, kay naman, next na, lubong na dayon mo. Kaya hindi na pwede malabutan after 24 hours, kay baho na siya. Subod silingon ng mga tao, daras dalong kinibig. Ano nga ba sa pulong sa Ginoo? Peter present him, daw kasali, no? I present to you Mr. and Mrs. But this time, I present to you Dorcas, and she is alive. Ano na yun ang ginambal sa pulong sa Ginoo? In verse 42, and it was known throughout all Joppa, and many believed on the Lord because of the miracles na nakita nila na patay na buhi. Sinong gingamit sa Diyos sa paghimo? Si Peter. Ang pamangkot, nahimo ni Peter ang evangelism, mawin niya ang bilog na Joppa, mawin niya ang bilog na Juda, ang nalida sa iyang uso? Hindi. Balik kita sa verse 40. Nga nawin niya, siling sampulo sa inyo. Because Peter kneeled down and prayed. Peter bring back the life of Dorcas. But she do this, or ginimo ina through humility and saying these things. Lord, to bring back the life of this woman, hindi ko na mahimo. Kneel down and pray to God. In closing, hindi ka mahimo ang ministry of evangelism kung hindi kita mangin humble sa tuwangan sa Diyos and asking sa iya abot mahimo ka ang ministry. So mautod, let's open our hearts. Let's involve in the ministry of the Lord Jesus Christ because people need the Word. Life without Jesus, you live in hopeless and miserable. Ginoo, salamat gid sa sining opportunity na nagtagpo sa amin. Opportunity that we can open your Word and to study. Na makita naman, Lord, ang beauty sa inyong wala ng pulong. Naawiling sa Pedro, itaya kag isakripisyo yung kabuhi sa ministry. Nga willing si Paul magpangingatay for the ministry of evangelism. Nga willing si Stephen na mapatay for the ministry of evangelism. Because they realize kag nakita nila the people of the world. Life without Jesus Christ will live in a miserable and hopeless places. But pero kung ang buhi isang tao ara si Kristo Jesus, may changes sa kabuhi isang tao. Matransform ang kaintanan sa tao. Hindi kami mamasakit, bisan nakabago na kami kay Kristo, pero may paglaon kami. Hindi kami mangin free from all the problem and pain sa pamuhi, pero kung bata mo kami, if there's a pain, there's a hope. Kay kabalo kami that all these things work together for our own good. Kaya ginagamit mo na sila mag-grow. Lord, among pangamuyo, ang kabay buksan mo ang bilog, ang tagipuso sa bilog ng Iglesia. That we need to open our hearts. People who are moved to bring and to win people to the Lord Jesus Christ. Tuluy kami Ginoo, may ara kami right na attitude, wholeheartedly ng mga kabahin sa inyong ministry. Kaya kung ang among tagipuso ng bukos para sa siningalikoton, hindi kami, Lord, limit sa among pagalingon to help sa ministry. Kung ang among tagipuso bukos, kay among attitude towards the ministry, hindi namon pag-isipon ang among bulig na finances for this ministry. Hindi namon pag-isipon ang mga tion na ginasakripisyo namon sa siningang ministry. Hindi naman pag-isipon ang mga pagmamudlay na ginimo naman for this ministry. Kung ang among tagipusoon, committed to be part and involved sa siningang ministry. So, kabay ko tani, Lord, ang mga klase attitude ang naiarap kami towards winning people to Lord Jesus Christ. So, salamat Ginoo, hining mga butang, ipakita mo sa amon, kagkabay ko tani, Lord, ang ining Iglesia, willing to move forward, right attitude and commitment
towards this ministry. I know, kung amoy ni amon tagipusoon, God will open more and more opportunities to win people and bring people to Christ. Ngunit gusto na mo kabuin mo na may madala kami mga kalab sa inyong mga. So salamat Amay sa inyong pulong na ipakita sa niyang pangulo sa iyo para sa mga Kristo Jesus. Amen. Let us all stand as we sing our closing song. Now our watching
sa himplo nga ginpakita mo sa amon. Ang himplo sa pagigugma. Pagigugma nga handa ikaw nga isang sakripisyo ang pinaka-importante sa imo, si Kristo Jesus, para mapahayag mo yung gugma sa amon. Ang basa John chapter 3 verse 16, ay ang Diyos nagigugma sa kaligtasan. Kag gugma ang ipayag mo sa amon, handa ikaw ang sakripisyo ang bugtong anak ng si Kristo Jesus. Kristo Jesus, salamat gid. Ikaw isa ka Ginoo nga ginpakita mo sa amon na handa ikaw magpaya sa imong kabuhi. Ito na mo ning solusyon upod makampon kami sa kaluwasan. Kag amo na yung ginpakita mo sa amon. Amo ni nga klase himplo, amo ni nga klase batasan, amo ni nga klase paginawi. Ang mabasa kag makita namon sa walang tulong when it comes God the Father, when it comes to the Lord Jesus Christ, when it comes to the Holy Spirit, your love, your mercy, your grace, the favor na ginatag mo sa amon, kaya hindi kami tapusin. Tungod sa imong gugma nga ginpakita sa amon, kami may paglaom, may kabuhi na wala sa imong tapusan. Tungod sina, nagakabuhi kami hindi sa miserable na kabuhi. Buot sining amay, nagbag-o amon kabuhi, tungod sa imo, kaya nagsulod ikaw sa amon kabuhi. The same, kung desire mo sa amon na makaakod kami sa kaluwasan, amo man ang handong mo sa tanang na tao sa bilog ng kalibutan. Ang makakilala mo kay Kristo Jesus, kagaanan sa paglaog, kabuhi ko at katapusan. Kabay kami nga makaanakan mo sa sining iglesia, sundo na mo ang himplo ni Kristo Jesus. Ang himplo na handa ihatag ang kabuhi kung kabaylo sining kaluwasan sa tao. Himplo nga ginpakita ni Apostol Pablo nga mabasa namon sa Book of Romans. Ang sining ni Pablo, handa kong taya akong kabuhi kung ang kabaylo sining kaluwasan sa nakon mga kautulan. Kung si Pedro naghambal, handa ako amay ng paminmatay kung ang kabaylo sining kaluwasan sa tao. So Dios, kabay mo ning nahimplo nga akong makita kaya mo ng sundo. Nahimplo Ginoo nga nagipusoon kami. May kabalata kami sa mga tao sa mga ito. Hindi namon pagpinsaron ang gasto, hindi namon pagpinsaron ang timpo, kung hindi namon i-spend sa pag-share sa tulong. Hindi namon pag-isipon ang kakapoy na i-gamito namon amay or pwede namon ma-experience yan kung ga-share kami sa kay Kristo Jesus. Kung ang bumaylo si Lord, makaampon sila sa kabuhi kung may paglako. Ginoo, buksin na ng oportunidad sa sinyo sa mga oportunidad na makadala kami kay Kristo Jesus sa mga tao. Oportunidad na ma-introduce na mo sa ilang kung sino si Kristo Jesus. So salamat Amay sa kung paano ka magpakigaba sa amon sa mensahe sa inyo po. Magpalauli kami na malunod ng hindi mo hiningan ng kamaturan ng among kabuhi Ginoo. We can say, willing to involve and be part of God's ministry, especially winning people to the Lord Jesus Christ. Kaya padya sa Ginoo, may purong-purong dito sa kanila. As we close in this worship, we'll take this opportunity of God to pray, especially sa mga kauturan ng sa sining simbahan. Nag-take Ginoo sa isang paragin mo sa Sunday service. Subukid na daw Ginoo, the rest ng mga nagakuha Ginoo sa isang. Kaya June, the rest din hindi ko ma-mention. Lord, kaya sila lang yung mga alam Ginoo. I know, ang pagpasara sa sining exam, manginyabi agad na mabuksan ang opportunity para sa ilagin o para presta ng mga pagkaling ng Ginoo. So, Diyos, hindi man sila pagbayari. Sa mga nagkamalasakit Ginoo, gawin ang mga kamahal. Hindi ko man sila gawin sa isa. But Lord, I know na harap agad ang bata nila ni Manong Lindon, Manong Pinky, nagiging na-raise sila Ginoo sa ako, kandidat, more or less 100,000 ang kandidat din para lang mapacheck ang problema din sa mga kidney. So Lord, please provide sa kinanglanon and kabay din akong gamiton ng mga tao sila palibot ng himbulit. So as possible, makaschedule, makaray sila sa kwarta, ma-schedule na Ginoo para makita din ang totoo na sakit dito sa kidney center sa kanila. Kaya ito na delikado Ginoo kung ongoing hindi patagaan sa medication, ang worst Ginoo ang pwede padamtan sa mga kidney. Nanay-aning, kapag kami din sila manang buray. Manang Diyos alin,
si Mama Gloria. And the rest din, hindi ko mention, tanan-tanan, Lord, nakita ko lang yung kaintangan, Lord, provide din ang ilang kinanglan din. I-pray kami, Lord, sa mga katigulangan sa Iglesia, na mga edad, hindi ko na sila isa-isa, pero kasakit na may mga ginabadyag na sa lawas, tungkol sa katigulangan mo, Ginoo, please, padayon ko gito ng reason. Above all, sa mga tao, Ginoo, na nagatatap sa ilan, sa mga pamilya, na nag-provide sila kinanglan ng birth. Please provide din, Ginoo, may magtatap, may tumutulidlay, Ginoo, magtatap sa mga tigulang, dako, Ginoo, upang hindi. So please, Lord, provide people na pili, Ginoo, my heart sa pagkuling, sa pagkatipan, Ginoo, sa mga tigulang, Ginoo, na membros ng simbahan. So Ginoo, sa tanan ng mga kauturan din, ikaw din ang magabulig sa mga kauturan namon na mabalalik, na eskwela, sa mga kabataan namon, sa siningasimana, especially sa mga colleges. Lord, gaya sila sa puso, na matapos nila yung langit, hindi naman katuig, isustain sila, Ginoo, sa mga ginikanan, kabalo ko, Ginoo, na financially, in-need sila, Ginoo, to support the needs ng mga kabataan. So Lord, hindi man sila magpapailan. So kauturan namon, working abroad, mabalalik sa abroad, Ginoo, ikaw Ginoo, makamali. Sa tanan ng membro sa Iglesia, please natapakan sila amal. Sa mga struggle nila sila kamuhit, sila trabaho, sila mga business. Ako na mga pamahagi, Ginoo, support sa pinangaman sa pamagalan. Please, makamali. And above all, we pray, please, tipigin man, baka mayo ang Salve Fellowship Baptist Church. So, bless Ginoo mga ministries namon, ang mga outreaches, ang simba karon dito sa Maydalukon, hanggang dito sa Machilig, and ongoing yung mga services na ginigakso sa mga outreaches. Tanan yung mga officers and deacons, kaya kalang Ginoo, live a spirit-filled life about yung nakita nila in the direction for the church. So, thank you for everything. Ini mga worship singer namon, salamat Ginoo to preserving them and using them in your ministry. And tanan yung mga tao na get involved in music ministry, sa mga multimedia, the rest Ginoo, sa sining mga uta, makamayo. So, tanan Ginoo workers sa simbahan, mga staff, Lord, makamayo. So, thank you for everything na ginimo ko sa aming pabuhi. Padayon kami magalagad sa inyo. Tagaan mo kami sa opportunity ng makalagad. So, initanan din ang pangamuyo namon. At the same time, gusto na mo Lord ginamit sa inyo. Preparation namon for our coming church anniversary sa sininang nagkatuloy. Pakamayo kami, pagkatanan ni Kalayawan, lumok limaya, gusto kita mo ibalik sa inyo. Sa Diyos, at inuunang sa aming tagsa-tagsa. Hindi ang pangamuyo, inaagi sa ngalan ni Kristo Jesus na ang personal na pagkakas. Kabay, ang bukan ni si Kristo, ang bukas sa Diyos kamay, ang pag-iambit, kapag-toy-toy sa malamang Espiritu, mangin sa amon, karon kag sa giya, tugtog sa walay katugtuban,